What's up? Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening kung saan ka man nanonood ng ating live Q&A session dito sa ating community. If you're here right now, okay, mag-comment ka saan ka nanonood ng ating live Q&A session. Go ahead, para mabati muna kita bago tayo magsimula ng ating live Q&A session. Before that, let me share this sa ating community. Let's go. Ayan, posted na. Ayan. So, right now, meron na tayong 6 viewers live. Kaka-start pa lang natin. So, go ahead kung saan ka nanonood ng ating live Q&A session ngayong gabi, umuulan man, or depende sa panahon dyan sa inyo ngayon. But right now, dito sa Cavite, and possible sa Manila din medyo maulan. So, ingat sa mga nasa biyahe at pauwi na. Okay? So, thank you so much for coming sa mga bagong pasok. So, babatiin natin yung mga bagong pasok. So, type lang kayo dyan sa comments section para ma-notify kayo at ma-shoutout natin. Ayan. Go ahead. Alright. Sige, sino kaya yung unang makakapag-type ng comment dyan para ma-shoutout natin at mabate? We are live. Let's go. Ayan. Solid daw. Yes, amazing morning, Brother Jex. Sayang, hindi kita na-meet kahapon sa isang business mastermind event. Parang hindi kita napansin doon, Brother Jex. Hopefully sa mga next event, magkita tayo. Yan, si Jex, na-meet ko na rin to. Sa mga nasa industry na pwede nyo i-follow pagdating sa nasa freelancing. Alright, so check natin sa isang group kung na-notify na ba sila para before we start, ma-make sure natin na aware yung iba na live na tayo. Ayan. So yung checklist natin. G. Gregorio. Alright. Let's go. Bea, thank you so much for coming. Grace, watching from Bulacan. Yeah, thank you so much for coming. Yan, yung iba. Thank you so much. Yung iba is si Sir Rob. Hindi po ako nakikita. Hello, Brother Jex. Rob. Thank you, sir. Kita-kits po sa mga next event natin. Good evening, Coach J from Pampanga. Let us know kung loud and clear. Wala bang problema sa mic na gamit ko ngayon kahit medyo maulan dito sa Cavite? Alright, we are live. Hintayin lang natin makapasok iba, pero meron ka ng gustong itanong sa akin, naka-attend ka last week at hindi mo na itanong sa akin yung questions na gusto mong itanong, this is your chance para makapag-ask ng questions directly dito sa ating community, sa ating live Q&A session. So, ginagawa natin yung live Q&A session na to. Ang team ng Q&A session na to is Grow Your Business Live. Ayan. So, kumbaga, ang pinaka-goal ng Q&A session na to is matulungan kayo sa negosyo na ginagawa nyo when it comes on sales, marketing, and business advice. Okay? Yung mga practical na advice na based on my experience, yung mga sineshare ko dito sa ating community. Pa-shoutout daw po si Sir Rob. Rob, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam paano banggitin yung apelido mo, Sir. Rob na lang. Sir Rob na lang. Shoutout po. Loud and clear. Thank you, Janelle, sa pagsuporta. Hello from Cebu, si Cherry Per Silvero. And si Health Wealth Green Barley, si Van Calapano. Okay? Yeah. Ayun yung naka-front sa'yo, no, Van? So, siguro, gawa ka ng profile mo na full name ang gamit mo. Kung meron ka man. Okay. So, habang nagla-live tayo, so ready nyo na yung kape para marami tayong mapag-usapan ngayon. But
Yung live na to is 1 hour lang. I-maximize natin yung 1 hour na to para kung meron kayong mga questions, yun yung pag-uusapan natin dito sa ating training. So kaya naman, hindi na natin papatagalin to. Meron na tayong 30 plus live viewers right now. So pwede ka na mag-type ng questions mo dyan. Basta related po sa sales, marketing, and business. Okay? So go ahead. Mamaya natin batiin yung mga bagong dating, yung mga shoutout natin. Mamaya na. Diomer. Yan, sige. Yung mga last na nagpa-shoutout. Si Diomer watching from Isabela. Nainggit ako sa Kape Mo Coach. Oo. Good evening, Earl. Franz B. Yan, sige. Ihabol natin. Go ahead. Type your questions na po. Thanks for the notifications. Jane. Ayun, oh. Ang sarap. Magkape. Habang nag-Q&A training, di ba? So, hinaan lang natin ng konti yung sound natin para makapag-focus tayo sa Q&A. Alright, pag-iisipan ko pa rin. Ayan, sige Van. Good yan. Good evening, Brother Erickson Dalusong. Ayan, for anyone na gustong mag-start sa freelancing, yan, I highly recommend Erickson Dalusong. I-search nyo na lang po sa Facebook nyo. Makita nyo, follow nyo siya, like nyo yung page niya, may mga pre-training siya na pinoprovide sa kanyang social media. Go ahead, kung meron kayong questions, go ahead, i-type nyo na po dyan sa ibaba, tapos sasagutin na natin yan. Okay. Grace Bermejo. Oh, ganda ng question. Hindi ko na lang ipa-flash, guys. Pero babasahin ko yung mga katanungan nila. Si Grace ang unang nagtanong at ang question niya is plano daw niya na magsimula ng franchise business. Okay? So anyone here na familiar sa franchise? Alam ko lahat naman, 'di ba? ito yung business model na talagang mas una kong nalaman kaysa sa MLM, 'di ba? Franchise business. Yung tipong merong brand, ipa-franchise mo yung brand na to, and then may depende sa product nila and so on. System nila, i-grab mo na rin yan. Kapag food franchise naman po, still, yung food kasi is parang araw-araw na pangangailangan ng tao yan eh. So malaki yung market pagdating sa food industry. Isa yan na nasa top industry na pwede mong pasukin talaga. And it depends dun sa food na ibebenta mo, pwedeng may demand, kumbaga. Let's say for example, dati ang sikat na food is yung sikat dati ano bang yung mga sikat na food before na talagang pinag-uusapan? 'Di ba ang dami na nag-iiba-iba yung demand or yung virality ng kung saan man. Pero right now, isa sa mga in-demand na business na nakikita ko, even yung mga friends ko na sinisimulan na rin, even yung mga vlogger, is nag-start na rin sila ng food business nila na ang binebenta nila is pares. Pero hindi ko naman sinasabi na pares ang ibenta mo, di ba? Di ba? So, kasi kilala ngayon eh. Sobrang viral yung pares, di ba? So, yeah, marami. Kahit naman sa food na mga chicken still, di ba? Ang dami pa ring mga big brands na talaga nandiyan pa rin na mamayagpag pagdating sa food franchise. Okay? So, it depends. Pero siguro may ititip ko lang sa'yo, kung ikaw, depende ito sa kakayahan mo na magnegosyo. Kung capable ba yung time mo, resources mo. Pero kung malayo ka, let's say OFW ka, assuming natin Grace, kung nasa OFW ka or kung nandito ka man, tapos very limited yung time mo, yes, I highly recommend to try. Yes, sa akin, I highly recommend na subukan mo yung franchise business. Basta, alam mo, yung pinag-aralan mo siya ng mabuti. Okay? So, the idea kasi guys, ganito. Nabasa ko lang naman. Okay? Hopefully, agree kayo dito. Nasabi ng isang mentor ko, na kapag nagsimula ka ng franchise, okay, ito yung chance of winning. Okay? It depends dun sa franchise. Chance to win is 95%. And dito naman sa 95%, chance to fail. So ano to? Ito yung franchise. Okay, huwag natin konti. Ito yung franchise. Ito naman yung startup. Yung talagang from scratch, magbibuild ka ng sarili mo. Diba? So, ang kagandahan kasi sa franchise business, okay, parang ano din to, parang based on my
study. And sa franchise kasi, okay, franchise, ang dami ng ano nandiyan na. Kumbaga nandiyan na yung tinatawag na validated na yung offer. Validated. Okay, offer validation. Valid na yung offer. System, okay, and market. Pero hindi lahat, 'di ba? Hindi lahat ng pumasok sa franchise is nag-win. 'Di ba? So kailangan mo pa ring aralin. Pero kung nakikita mo naman na okay, mukhang okay yung negosyong ito, okay yung brand, siguro maibibigay ko lang na tip. Check mo kung yung brand ba na to is stable na, may case study, meron ng numbers na ipakita sa iyo na talagang okay, patok yung franchise na to. Okay? Pero may mga franchise naman na nagsimula sila kahit mahina and then na-build nila yun over time. And depende yun talaga sa marketing din. May mga nagsisimula na talagang lumalaki siya. And I believe lahat naman ng franchise is nagsimula sa pinakamaliit yan. Pero may malalaki na kasing franchise business like a no-brainer na kapag kumuha ka ng Jollibee, talagang eto na yun. Eto na yung chance mo. Chance to win. 95%. Di ba? So, yun lang naman yung konting sharing ko dito sa topic na to na itanong mo sa akin. Grace, hopefully nakatulong ito. And next question naman po is, good evening. Anong magandang demographic and interest? Jane, Toledo, depende po ito sa ino-offer mo, pero mukha dyan sa picture na nasa profile mo, nakikita ko yung profile picture mo, is nasa real estate ka. Tama ba? Tama ba, Jane? Let us know. Kung nasa real estate ka, ang automatic na iniisip ng tao na magandang interest at targetin is investment, property, 'di ba? Lahat naman 'yun is good interest talaga siya. Demographics, yes, pwede mong i-target diyan yung mga iba-iba Pero mag-start ka muna sa interest. Okay, yun kasi yung mas malawak, 'di ba? Tapos yung demographics and behavior, imi-mix mo na lang. Hindi ko masasabi sa exactly kung ano yung combination na yon kasi baka marami ditong nanonood na nasa real estate tapos pare-parehas yung ginawa nyo, tinarget nyo. So be creative pagdating dun sa targeting and interest. Okay? Yung demographics, be creative. Ngayon, dahil creative ka dun sa interest and demographics mo, mas maging creative ka the way kung paano mo na i-communicate yung ads mo. Diba? So, yun yung pinaka-importante. Parang si Facebook na yung tutulong sa'yo, bukod sa meron kang okay na targeting, perfect targeting, tamang targeting, right targeting, kapag tama pa rin yung content mo, yung messaging mo, yung text mo, even the video, kayang basahin nyo ng algorithm ni Facebook na yung video mo is para to sa mga taong naghahanap ng investment na nasa property, related sa property. Okay, so kung ano yung binabasa mo, parang sa YouTube na natutunan ko to. Sa may mga nag-YouTube dito ha. Kapag merong isang topic kayong gagawin sa YouTube, ganito yung usually ginagawa ko. And applicable din to sa ads. Okay? Sa algorithm ng ads. Sa YouTube, kapag ang topic mo is, let's say ang topic mo, ito na lang, sikreto na to. Let's say, kung ang topic ko sa YouTube is, dito sa YouTube is tutorial about FB ads, okay, Facebook ads, I make sure na lagi kong binabanggit yung FB ads or Facebook ads dun sa content ko. Kasi kung hindi mo yun babanggitin, meron siyang parang voice keyword tool or AI na tumutulong para yung content mo na to, kahit na hindi tama yung headline mo, description, pero sa content mo is connected, napakinggan ni YouTube na yung content na to is para sa Facebook ads tutorial, Facebook ads ganito. So, kapag paulit-ulit mo yung binabanggit sa YouTube content mo, is i-recommend ka niya sa mga tao. Diba? Ba't ganito? Parang nagbibilog-bilog na ako Pero pag i-recommend ka niya sa mga search, sa traffic. Okay? Visitors. Diba? So, yun yung topic. Diba? So, magpo-focus ka doon. Ngayon, kung real estate ka, 'di ba? Property. Kung yung property na 'yan is house and lot, condo, so lagi mo dapat binabanggit. Hindi naman puro 'yun lang. Kailangan ini-insert mo lang yung hindi naman parang
pangit pakinggan na lagi na lang merong house and lot every paragraph mo. So, i-add mo lang palagi. Okay, property, meron po tayong house and lot na available dito sa area ng Cavite. And ang kagandahan po sa house and lot na to, 'di ba? Meron po tayong 3 bedroom, 4 bedroom, 'di ba? So bagay na bagay po to sa isang pamilya na nagsisimula yung pagkakaroon ng house and lot. Ngayon, bukod sa house and lot keyword, other keyword like saan naka-base yung property mo na yon, like Cavite or Laguna. So ngayon, sa search engine, di ba, ng Google, search engine yan, search. Isa yun sa mga i-recommend niya. Isa yun sa mga titingnan niyang algorithm, yung mga binabanggit mo dun sa audio. Included yun. Okay? Then, syempre, proper thumbnail, proper title, proper description, hashtag, and so on. Okay? So, yeah, yun, Jane, ang maibibigay ko na payo sa'yo. Okay? Good evening, Coach Joshua. Normal po ba na mataas CPM pag real estate? Yes. It's normal. Very normal lang po na mataas ang CPM. Kasi kung mababa ang CPM mo, di ba? Panalo ka. Pero dati kasi kokonti pa lang ang advertiser talaga na marunong mag-paid ads, marunong mag-boost post. 'Di ba? Ngayon kasi parang anyone can run ads. Kahit grade 6, grade 5, grade 4. Kiklik lang nila yung boost post dun sa page mo. Still ads po 'yon, yung boost. So ngayon, dumalaki na yung competition dun sa Facebook. So kung dati yung let's say yung mga property na binebenta mo, dati no, yung mga property, parang sabihin natin, ganito. Yung property, ito yung ads. Let's say, dun sa property, ang auction ng Facebook. Okay, by the way, ads is an auction. Let's say, dati dito sa ads na to, or sa house and lot, or property, or real estate na yan, is merong advertiser nag-spend ng total of 100K a day. Combine na to. Ngayon, dahil nagkaroon ng pandemic, mas natuto yung tao, lumaki ang competition, and marami rin tayong, kahit papaano, marami rin tayong natulungan na matuto pagdating mag-run ng paid ads, which is nakatulong naman sa negosyo nila yon. So, lalaki talaga ang competition. Let's say ngayon, assuming 1 million a day na yan. Let's say, sabihin natin yung 1 million a day sa auction ng house and lot, interest pa lang. Investment. Di ba? So, tataas talaga. Tataas ang CPM. Di ba? Hindi natin makokontrol yon na yung pagtaas ng CPM. Okay? Ngayon, ang makokontrol lang natin is to increase, di ba, our sales conversion. Increase yung closing rate natin. Okay? Number 1 and number 2. Sales and conversion. Okay, ano ba to? Sales meaning, ito yung benta. Kung nakakabenta ka, ang quota mo per month is 10 million, dapat increase mo na siya to 20M. Diba? Kasi ganun pa rin, wala tayong control guys. CPM. Kahit anong magic natin, still, kung yung benchmark mo, iyan lang talaga, hindi na bumababa ng 50 pesos yung CPM mo, 20 pesos, 25, na umaasa ka na 1 pesos sa PM mo, gusto mong ibalik yun. Walang ganon. Makaganon ka man, tsamba na lang. Conversion. Okay, kung dati, nakakapag-close ka lang ng 5 clients, why not increase to 10 clients per month? Yung conversion mo. Sales and conversion. Dalawang metrics lang. Dagdagan mo yung benta mo, palakihin mo yung benta mo, and pa-increase mo yung closing rate mo or conversion rate mo. Hindi lang to sa real estate, kahit sa e-commerce, very applicable tong ano na to, yung idea na to. Okay, clear? Increase the number of sales and increase the number of conversion. Yun yung maibibigay ko. Ang answer ko dun, Joshua, yes, normal lang po. Kung nagawa mo na yung lahat na kaya mo, it's very normal. Around 29 to 50 CPM, yes, good na to.
Good. Kung OFW tapos around the world yung market mo, sa akin, yan yung benchmark siguro na isa-set ko sa CPM ko. Okay? Next question. Wait lang po, medyo parang umiinit. Mukhang okay yung ano natin. Ito natin ng konti ang aircon. Okay, welcome back. Okay, so proceed tayo sa next question, guys. Si Sir Rob naman po, question po ako, ask ko lang kung dun po ba sa website na kukunin ko sa'yo, pwede din ba ulit umpisahan yung Creative Academy? Yes, yung negosyo toolkit ang binabanggit ni Sir Rob. Yes, pwede kang mag-create doon ng membership, website, funnel, automation, and so on, system. Yes. Coach, ask ko lang kung okay lang po ba yung 3% CTR, 67 cost per message. Okay. 4 na results, salamat po. Siguro kung 4 na results, baka 1 day, 2 days pa lang yung ads mo. Kung ang 3% sa unang araw, yes, iyon yung average na pwede mong na nakaset, na sineset ng iba. Pero syempre, kung magsiset ka ng average, kailangan mas mataas dun sa industry rate. So, sino ba dito familiar sa CTR? Ayan, si Jinil, familiar siya sa CTR. Sabi niya 3%. So, kung 3%, why not increase to 5 to 6? Okay, ito yung benchmark mo, i-google mo. Tapos, ngayon, kapag nag-6 to, napansin mo, kahit average ka, 67 pa rin ang CPM. 67 CPM. Ngayon, kapag nag-increase na ng another 3%, may possibility maging 32 na lang yung CPM mo. Diba? So, magdi-decrease siya ng 50%. So, paano mai-improve, mai-increase ang CTR? Okay, CTR is nakadepende to dun sa gaano kadalas kiniklik yung ads natin. Okay, kung mas marami nagkiklik, yeah, mas mataas ang CTR. Okay, so yun lang naman yun. Alright? Ilang goal mo? CTR, increase sa CTR para mas mapababa natin ang CPM. Watching from Leyte, learning, yes coach. Yan coach ba yung pag-ulit ng keyword sa YT? Applicable din ba sa... Yes, I believe, applicable siya. YouTube kasi applicable yan. Wilma, thank you coach. Hello everyone, thanks coach. Travel agent po ako coach, kagagawa lang ko ng page. Any suggestions? Travel agency. Yan. Kung kagagawa mo lang ng page, make sure to post content consistent. Consistent dapat yung pagpo-post mo. At least 1 to 2 posts per day na related dun sa travel agency mo. Pero hindi dapat more on promotion. Meron ding educational post na pinopost ka. Kasi pag nakikita ng mga likes mo, like meron kang 1,000 likes na, tapos na nakikita nila puro benta-benta, promo, why not bigyan mo sila ng mga tips paano mag-travel, kung magta-travel ka sa Japan, ano yung mga do's and don'ts kung magta-travel ka naman sa China. So, para nag-e-educate ka dun sa post mo. Hindi naman yan video. Pwede yan gamitin kahit post lang. Image and then copy. Content. Pero mas maganda kung video. I-reels mo pa siya. Yun. Consistent post. 1 to 2 posts per day. Yeah, that's my suggestion. Ariel, health and wellness. Okay. Ang magandang interest, pag nasa health and wellness, 100% health and wellness ang itatype natin. Di ba, Ariel? So, hindi yung interest talaga guys, hindi yung magandang interest. Ano yung magandang strategy? Iyon ang question dapat. Interest kasi, sobrang dali lang niyang gawin. Tarang ilalagay na lang natin yon and anyone, pwede nilang ilagay yon. Pero anong strategy ba yung ginagawa mo? Kasi marami yung nasa niche ng health and wellness product. Pero iba-iba yung strategy nila kung paano nila pinopromote, binebenta yung health and wellness product nila online. So, ano yung magandang strategy, Ariel? Okay? Kung may naisip kang strategy and tingin mong okay siya, try it. Pero pwede mong i-comment sa ibaba kung ano yung naisip mong strategy and based dun sa naisip mo, magbibigay ako ng advice kung nadaanan ko na yun before. Babalikan kita, Brother Ariel. Coach, paano po ba ang tamang targeting nasa real estate like demographics? Same question to kanina. Tamang targeting, ilagay mo lang yung targeting mismo ng nasa real estate.
Hindi naman yung property lang. Pwede mo targetin talaga banks, even yung mga luxury items, artista, brands na Ferrari, yung mga luxury. Okay? Yung mga interest na fina-follow or interest ng may mga pera, di ba? Ayun, kasi real estate, hindi naman basta-basta maglabas. Hindi ka pa basta-basta makakapag open sa real estate talaga ng hindi ka interested dun sa mga other ano na yon. So, additional lang yon. Okay? Yun yung i-target mo. Hindi lang dapat property and house and lot. Luxury brands and other keyword. Rosa, anong magandang gawin sa rejected ads? Number 1, i-delete po natin. Number 2, create another ad na tingin mong na compliant doon sa una mong ginawa. Tingin ko aware ka naman, alam mo naman bakit siya na-disable. Bibigyan ka ng reason ni Facebook. Pero kung hindi ka man bigyan ng reason ni Facebook, ano ba yung tingin mong mali doon sa ginawa mo? Naglagay ka ba ng before and after? Naglagay ba ng claims? 'Di ba? Overpromise ba yung ads mo and so on. Okay, number 1, delete and create another one. 7-day test po, coach. Okay, kung 7 days, CPM mo kanina, okay na rin yon. Janelle. Okay. Medyo mataas pa rin pero okay lang yon. Ano po bang magandang ilagay targeting po? Dami ditong nasa real estate. Anyone here na nasa real estate para malaman ko lang yung mga hindi pa nakakapag-type hindi pa nakakapag-comment sa ibaba. Question. Type kayo ng real estate. Okay? Yun lang. Yun yung keyword. Type nyo yung real estate para malaman ko kung ilan kayo. Okay, type. Real estate. Hi Marie, kamusta? Okay naman po. Ito, nasa live. Nagla-live kayo. Yan. Kasi ang dami talagang pwedeng targetin sa real estate, guys. Hindi lang property, hindi lang investment, hindi lang banks. Diba? Ang dami. You can try demographics, explore mo lahat ng interest. Diba? Ang daming pwedeng targetin. Targetin nyo yung mga hindi tinatarget ng iba na hindi siya common. Coach, paano magandang strategy kung magsisimula ka sa niche na perfume? Mag-open ka ng perfume? Okay, strategy to. Okay, kumbaga business strategy. Okay, establish your brand. Diba? Kasi kung sa panahon ngayon, general din yung perfume mo na parang nabibili siya kung saan-saan lang and hindi mo maipuposition yung brand mo, nahihirapan ka sa panahon ngayon. Okay? You need to establish your brand. Pakilala mo muna. Diba? Bakit ba sila bibili ng perfume? Okay? Yung brand. Diba? Diba? Number 2, syempre, huwag mong pababayaan yung quality. Diba? May mga brand talaga na hindi nila pinagsasawalang tabi yung quality ng mga pabango nila. Talagang satisfy ka. Kaya nga paulit-ulit mong binibili yung brand ng pabango na yon. Kasi nga, 'di ba, hindi nila walang tabi yung quality. 'Di ba? Quality importante to. Number 1, brand establish. Number 2, make sure to check the quality, the packaging, yung other yung scent kailangan, yung consistent yung scent ng pabango mo kapag nagre-order sila, hindi nagbabago-bago, 'di ba? So, tingin ko yun yung unang-unang strategy, hindi naman talaga mag-run ka kaagad ng ads 'di ba? Yun yung una 'di ba? So, follow nyo na lang yung isang friend ko na nag-start ng brand na I believe after the pandemic na niya sinimulan yun Parang less than 2 years, I believe. Check nyo po yung brand promote ko na lang ang brand niya. I-check nyo. You can support. Check nyo sa Shopee, TikTok, Father and Son. Okay? Ni Sherwin Biloso, Father and Son. Check nyo po. Nandun yung best example na paano niya in-establish yung brand niya. Okay? And support yung mga local product natin. Ganda. Ang bango ng pabango niyan. Okay? So, next question po. Paano pataasin ng CTR, Coach? Janelle, yung po. Papataasin natin yung CTR by creating yung mas high compelling and effective na ad copy. It's either a photo or a video. Carousel, depende sa ads mo. Okay? Lahat yung nakasalalay dun sa ads. Kaya nag-i-increase yung CTR. Also, nakasalalay din naman sa targeting. Kasi kapag sobrang
precise, narrow yung targeting natin na parang less than 100k na lang, less than 200k na lang, limited reach. Okay? High cost yon, yung mga ganon. So, mas asahan mo na mababa ang CTR mo. So, parang ibabalance mo. Maayos na ad copy, maayos na creative, and sakto lang yung audience definition. Start for 500 to 1 million plus sa audience definition. At least, mataas yun dapat, kahit papaano. Tama. Depende sa category ng property. Do a test of set of audience. Miss Tin. Perfect. Ano po mas okay gawing ads? Photo or video? Number 1 po yung video. Tin. Okay. Bakit video? Diba? Bakit mas effective ang video na gamitin sa ads? Diba? Ito yung video. Ito naman yung photo. Okay? Both is visual naman siya. And depende to sa gaano ka-effective yung photo. May mga photo ads, guys, na talagang mas talo pa niya yung video ads. Kasi sa sobrang ganda talaga ng photo ads. Okay? Pero most of the time, ang pinaka nag-work talaga is video ads. Okay? Sa video kasi, mas maipapakita mo yung emotions. Diba? Mas mabilis ka makakapag-build ng trust. Trust level, mas mataas yon. Diba? Kumbaga, actual nakikita ka. Like this one, hindi naman ako pwedeng mag-live ng photo lang ay naka-voice over ako. Diba? Parang walang emotion. Walang tinatawag na engagement, walang entertainment, walang educational kung photo and voice over lang. Meron man, pero mas mataas talaga yung chance na maging effective yung ads mo kapag video ang ginagamit mo. Okay, mas madali siya sa tingin ko, mas madali lang siyang i-execute sa panahon ngayon. Hindi na kagaya dati na ang lalabo pa ng camera, 'di ba? Ang mahal ng mga video editor, 'di ba? Ngayon dami ng tool, hindi na problema yung pag-create ng script ngayon using AI, sa tulong ng AI, 'di ba? Ang dami ng resources para mag-publish ng video. Okay? So, marami na pong paraan. Yun sagot ko, Tin. Elmer, educational about sa food supplement na hindi tunog promotional ang dating. Okay, any tips educational about food supplement? Okay, food supplement ang binibenta mo, tapos gusto mo siyang i-promote, paid or organic. So, para hindi magtunog dating talaga na pag ganito kasi ginawa mo sa ads. Let's say, nag-ads ka. Tapos sa ads mo, mostly, ganito yung ginagawa ng iba. Sa ads, di ba? Ito yung ads mo. Tapos sa ads mo, let's say, ito yung ads. Ito yung button. 50% off. Di ba? Limited stocks. So, ito yung, tapos papunta doon kung saan mo nang pupuntahin. So, kapag ganun, promotional talaga yon. Ngayon, ang pwede mong gawin para mas hindi siya maging promotional, di ba? Kahit hindi video, pero video pwede, much better. Yung video na gagawin mo is something na makakapag-educate. Okay, saan? Dahil supplement yan, food supplement yan, kailangan mong gamitan to ng problem. Talk about the problem. Agitate. Tama ba yung spelling ko? And provide solution. Okay? Tapos, number 2, para mas maging effective ang marketing mo, entertain. Hindi lang educate, para hindi boring. Di ba? Nag-entertain ka rin. Like say, meron kang mga sound effect na ginagamit like ganyan. Palakpakan, di ba? Narinig nyo ba? Diba? Papakita ko sa inyo. Ayan. So, sa editing mo, pwede mong lagyan ng ganun. Diba? So, pwede kang gumamit ng ayun na, diba? So, kailangan entertaining. So, gamitan mo siya ng mga emoji, subtitle, and so on. Okay? So, ito yung formula sa educational. So, kailangan may problem. Talk about the problem. I-agitate mo yan. And paano mo masasolve yung problem na pinag-usapan mo doon sa educational content mo. So, additional na lang tong entertain. Ayun, paano mo siya may insert dito?
And sa nakikita ko sa ads ngayon, parang ganito na nga yung level ng mga marketer ngayon eh. Yung idea. Kaya sumikat si TikTok. Kasi nga, mas nauna sa kanya yung entertain bago sa educate. Parang 90% entertain na lang sa TikTok eh. Di ba? And alam mo naman, yung market ng Philippines natin, talagang gusto ng taong na-entertain, especially sa mga audience sa atin. Okay, hopefully makatulong to brother. Educate and entertain. Elmer. Thank you, Rosa rin. Good evening. Ano pong magandang targeting sa t-shirt printing? Charmy, t-shirt printing, depende sa niche mo. Ano ba to? Nag-provide ba kayo ng t-shirt printing? Pwedeng targetin yung mga small business owners kung nagpo-provide kayo ng printing para sa mga t-shirt. Pero kung print na yung t-shirt nyo, may brand na, ano bang niche yun? Coach, magandang gabi. We are making rubber stamp and dry seal sa buong Pilipinas kasi may customer ako na nag-targeting. Anong targeting ang bagay? Stamp and dry seal. Buong Pilipinas kasi may customer ako. Okay. Malaki yung customers mo. So, sa targeting siguro, try mo muna yung business. Small business owners and yung mga page admin. Or anyone na tingin mo kailangan yung rubber stamp and dry seal. Or pwede kang mag-start, hanapin mo yung mga interest ng mga naging customers mo na. Saan ba sila interested? Or ano ba yung mga demographics nila? Diba? Ano ba yung mga worth nila? Hobby. I-check mo. Kung meron ka ng existing audience, kahit less than 100, makakakuha ka na ng data kung ano yung mga tatargetin mo sa next. Real estate. Ayan, Jonathan, real estate. Janice, real estate. Tin, real estate. Real estate si Anyway Agustin. Jeb, Michael, targeting sa car dealer. Yeah, brand ng sasakyan. Diba? Pero pwede rin hindi naman brand. Common kasi kapag brand ng sasakyan ang tinarget mo. Okay? Be creative. Tama. Real estate si Jane. Coach, paano yung Omni strategy? Ba't yung auction base, hindi yung reservation base? Reservation base lang ba kasi yung nakikita ko sa YouTube? Okay, saan to? Joshua. Ads or YouTube? Okay, magkaiba ng settings ang YouTube sa Facebook ads. Facebook ads mostly auction. Kapag ginamit mo yung reservation, hindi mo ma-maximize yung other campaign ng Facebook. Like sa reservation ads, ang available lang is awareness and engagement. But kapag auction-based, lahat naka-reveal yun. Tin, sa insurance life, ano pong magandang targeting? Kanina real estate din, no? Ngayon sa insurance naman, magandang targeting. Anong magandang content muna dapat, Tin? Tapos, tutulungan ka na ng content mo kung ano yung magandang targeting. Yun na, parang babalik na rin natin. So, hindi ko talaga pwedeng masabi kung ano yung perfect targeting kasi nakadepende talaga yan dun sa sa content niyo muna. Meron ako in mind na pwedeng ma-suggest pero baka kasi para parehas na lang kayo ng i-target. Yes, nasagot ko na to kanina. Thanks, Coach. Daming real estate. Coach, yan namang best para sa message therapy service? Pwede mong targetin yung mga service na location-based ka muna bago ka mag-targetin. Location-based. Example, naka-base lang kayo sa specific city. Try mo muna yung city na yun. Kasi yung city, hindi naman ganun karami yung population nun. Tapos age. Start ka sa tamang age. Ano ba yung mga customer nyo na age? Let's say 25 or 30 to 50. Kung dun yung mga customers nyo, yun na lang muna. Tapos location-based muna. Hindi radius based on the city. Okay. Sige. So, ang daming question kanina na nasa real estate. Hopefully nasagot ko. And if anyone here na hindi ko nasagot kanina, hopefully nasagot ko yung mga katanungan nyo. Wala akong na-miss dun sa mga question nyo kanina. Ayan. So, check natin. Balikan lang natin yung mga ibang katanungan. And kung bago ka pa lang dito sa ating live, meron na tayong 50 plus live viewers. Thank you so much sa nanonood. Dami nyo na pala. Ayan o. Ayan. People are watching. Jonathan, daming middle name ko po yon. Coach Jay, nag-try po ako ng one-page e-com funnel in Yigo. Na naturo. Marami naman po nag-view ng funnel. Okay, basahin natin.
pero wala pong nag-convert. Ano po bang pwedeng i-improve? Ganda ng question ni Inigo Kunanan. Ayun. Solid and amazing ka, brother. Yeah. Kung ganun ang question mo, possible kasi, okay, number one kasi hindi natin pwedeng sabihin na, baka sa ano lang to, baka dun sa pinaka-landing page ko lang ang problema. 'Di ba? So, yung ads kasi, 'di ba? Yung ads, ito 'yan. Tapos makikita yung landing page mo. Ayan, ito yung landing page natin sa e-com. Let's say, ito 'yan. Ngayon, syempre yung binebenta natin dito, yung product natin, okay, na i-position, yung offer, hindi siya product eh. Kailangan, hindi ka nagbebenta ng product, ang binebenta mo, yung ino-offer mo dapat, nag-o-offer ka dapat. So, iba yung product sa offer. So, kailangan yung offer mo, di ba? Kapag tama yung spelling ko, irresistible. Okay? Nahirapan ako sa spelling. Make it irresistible. Parang iba na yung spelling ko ha. Position. Okay? And ano ba yung nasosolve na problem ng product mo? Na-position mo rin ba yun? Okay? So, irresistible offer. Okay? Ngayon, kapag irresistible na yung offer mo, okay, maganda yung buy one, take one, meron kang magandang bundle. Ngayon, dito sa landing page mo, kailangan maayos din yung pagkakaposition mo. Kailangan, okay, so dito sa headline pa lang, headline. Okay? I-call out mo na yung pwedeng solution in the problem. Okay? Yung problem ay paano masosolve ng product mo. Doon pa lang sa headline. Kasi baka wala kang headline. Diba? Tapos dito, ipapakita mo na yung benefits. Okay? Kailangan sa one-page funnel mo may benefits dyan. Ano ibang maitutulong ng product mo? Okay? Paano ba makakatulong sa kanila yan? Ito mga ano lang to, additional frame. Marami yung framework pero nilalagay ko na lang dito. Benefits. Social proof. Okay? Social proof na, yes, may mga natulungan nito, may mga napagaling na or meron ng gumanda yung pakiramdam nung nag-try sila ng product. Okay? Social proof. And kasama din yun yung testimonial. And including din naman yun. Testimonials. Social proof, pwede itong case study or story. Testimonial is different naman. Social proof, pwedeng authority. Okay? Sino na ba yung kanino ba yung product na to? Kay John Lloyd ba to? Sino bang artista to? So, additional yung mga authority na yan. Okay? Case study, lagyan na natin dito. Kung meron ka mga ito, idagdag mo lang to. Study. Okay? Then, kailangan dito, yung iba gumagamit ng bundle strategy dun sa offer nila. Okay? Bakit hindi nagko-convert? Marami pa, guys. Meron ka bang chat support? Chat support. 'Di ba? Meron ka bang contact number? Meron ka bang tinatawag na okay? Dito na lang natin lagay. Guarantee. Medyo lumaki na. Guarantee. 'Di ba? So kapag na-position mo tong mga ito, sorry. 'Di ba? Kapag na-position mo yung mga 'yan, malaki yung maitutulong nun para mas mag-convert yung landing page mo. So, aralin mo lang. Kumbaga, nag-start ako sa pag-build ng one-page e-com funnel nung meron akong binibenta. Hindi naman yung nag-convert ka agad ng unang araw, isang linggo. Parang in 6 months, talagang every week nag-change ako ng, parang meron akong binabagong, a little change dun sa landing page ko. Like headline, colors, button, video, picture, and so on. And also yung mga framework na naibigay ko, case study, authority, testimonials, offer, bundle, social proof, guarantee, benefits, and so on. So, wag ka agad hindi effective yung landing page ko sa unang paggawa mo pa lang. Split test. 100 split test. Yung iba kasi 2 split test lang eh. Pag meron akong pinopromote, 100 times ako nag-split test. Okay? So, yun dapat yung mindset natin. Okay?
Alright, so hopefully nasagot ko yon. Ang nag-question yun kanina, I see... Ayan, Inigo. Thanks coach, tama po ba traffic view ang gamitin o engagement? Engagement mo na po. Don't use traffic kung wala kang website. Thanks po, yes, nasa parehas po kasi akong industry. Thanks po sa help. How about you coach, ginagamit mong targeting para mag-avail sa ng Facebook? Kung Facebook ads course or services? Parang both, yes. Pwede kong targetin parehas. Pero kung ako, let's say, kagaya kita, someone or aspiring coach or nagtuturo ka na ng skills mo sa skills na to, depende kung Facebook ads yung tinuturo mo or other skills, pwede mong targetin sino ba yung nangangailangan ng skills mo na yun. Yung mga tao bang nasa freelancing, di ba? Mga tao bang nasa business or small business owners, or yung mga taong interested sa ganitong topic. So, ako, siguro, isa sa mga interest na tinatarget ko is business page owner. Yun. So, yun sa mga tinatarget ko. Okay? Pag services naman, yun, small business owners. Yan, yun yung best targeting. May mga business na sinisimulan. Alright, so yeah, I hope marami kayong natutunan ngayong gabi. And for now, okay, meron pa ba tayong katanungan na na-miss? Hopefully wala naman. Maraming salamat po coach. You're welcome brother Inigo. Hopefully nakatulong sa'yo yung kaunting tips na yon sa pag-build ng one-page e-com funnel mo. Okay, and ma-apply mo yon sa mga product na sinisimulan, na pinopromote mo. And possible, kung nagsiserve ka rin sa client mo, ma-apply mo yon sa mga client mo. Okay? So, I believe wala na akong na-miss na isa-isa ko naman yung mga katanungan nyo. And kung meron man, yeah, so, ano na lang, habol na lang next week or i-type nyo dyan sa ibaba kung late nyo na itong napanood. And yeah, yon. Quick announcement lang dahil May 25 na pala ngayon, no? Okay, sa mga hindi nakakaalam at matagal ng part ng aking community. So, i-remind ka lang kayo na yung mga nakakaalam lang naman dito na meron akong BIP mentorship na kung saan by invitation yun. And BIP mentorship ko is I'm planning to end yung mentorship ko na yon by the end of May 31, 2024. The reason why, dahil magpo-focus ako more on events, training, and yung agency na binibuild natin. So, if you are interested na makahabol dun sa last batch na rin yon ng aking BIP mentorship, possible baka yung next mentorship ko is hindi na BIP, baka ano na yon, elite na or high level na yon. But if you're interested na makahabol by the end of May 31 sa aking mentorship, kung napapanood mo man yung video na to, so go ahead, pwede mo akong DM personally or sa website ko, tinanggal ko na yung link. Siguro message mo na lang ako or check mo dun sa mga previous email ko kung alam mo yung link ng BIP mentorship ko. But yeah, yun lang naman, quick announcement lang to for anyone na matagal nang chine-check yung BIP mentorship ko at talagang sobrang interested na makapasok doon. Okay? So, thank you so much. Thank you Coach. Solid po ang pag-avail ko sa iyo, Casey Magallanes. Salamat po. So, yeah. Hello Coach. Wala na ba yung Facebook group campaign? Yes, available pa po ang Facebook group campaign but selected Facebook Ads Manager lang yan. Hindi pa siya para sa lahat. Okay? So, yeah, thank you so much for watching sa mga nandyan. At kararating lang, okay lang naman. Maraming salamat and mag-ingat po kayo sa mga pauwi. Lalo na maulan. God bless everyone. Bye-bye.